Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Kong, December 26 na nga, lumampas na ang Pasko at ayon po sa inyo, wala pang nakukulong na big fish. Sino po ba para sa inyo ang mga big fish na dapat unang managot sa isyong ito? Well, ang mga big fish, unang-una na may pananagutan ng presidente mismo, si Presidenteng BBM, ang kanyang mga pinakamalapit na cabinet officials. Ayan ang big fish daw po si PBBM. Okay? Si PBBM daw po yung big fish. Tapos yung mga malalapit kay PBBM. Di ba nga si Saldi ko may mga kaso na yan? May kaso na yan. Oh, at hindi po nabigo yung Pangulo. Kasi may nakulong po talaga. May mga nakulong. Yung Diskaya, nakulong. Nasampulan. Di ba? Nagpasko sa kulungan. Sa kulungan sila inabutan ng Pasko. 'Di ba? So, ang Pangulong Bongbong Marcos seryoso po sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Kasi nga sabi ko nga sa inyo mga pre, kung ang Pangulo talaga hindi po seryoso sa kanyang ginagawa at alam niya sangkot siya dito sa nakawan sa gobyerno, siya po mismo pipigilan niya yung investigasyon sa mga flood control na 'yan. Pipigilan niya 'yan para hindi mahalongkat at hindi mapag-usapan kasi sangkot ka nga 'di ba? Pero bakit maluwag ang Pangulo na okay lang sa kanya? Imbestigahan ninyo. Walang problema. Open naman yung Pangulo, di ba? Tapos ngayon, bakit isasalin niyo yung Pangulo na sangkot pa rin? Sasabihin niyo, ang big fish, number 1 si PBBM. Di ba? Kahit gano'ng kaganda yung ginagawa ng Pangulo, masama pa rin sa inyo. Pero hindi niyo malilinlang ang taong bayan. Alam namin, na ang Pangulo matino at dapat tularan. Oh. Gano'n naman talaga Pag ang mangga maraming bunga, binabato yan. Binabato yan. But sino yung mangga na maraming bunga? Si PBBM yun. Eto na. Pag ang mangga, nasira-sira na, wala nang bunga at wala nang mga dahon, papatay na, anong ginagawa dyan? Pinuputol yan. Pinuputol yan. Kasi hindi na mapapakinabangan. Kasi, nabubulok na Sino yung mangga na yun na wala ng bunga? Na nabubulok na? Si Digong yun. Diba? Si Digong yun, yung nabubulok na mangga. Kaya nga pinutol na, diba? Pinadala na dun sa dahig. Yan yung kaibahan. Hindi po lahat ng mangga binabato. Dahil mabunga yung iba, pinuputol na. Yun po yun. Diba? Tuloy natin to. Like Basta hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe kalimbangin nyo yan dyan. former Executive Secretary Bersamin, former DBM Secretary Pangandaman, former DPWH Secretary Manny Bonoan, among others. No? Tapos, of course, yung mga leaders ng House and Senate. Dahil ang mga ito, in the end, sila ang may tanong sa akin dito, magkano bayad sa akin? Ang bayad sa akin, paulit-ulit tayo Ako, ang bayad, gusto kong sagutin yung mga ganitong klaseng tanong Ang bayad sa akin talaga mahal. Gold bars. Halos ako na nga may-ari ng Pilipinas Oo, totoo yan. Lahat ng makikita niyong kabundukan dyan, akin lahat yan. Ganon katindi si Ballpoint Man, binabayaran ng bundok ko yung binabayad sa akin Di po tumatanggap ng pera, bundok. Bundok yung binabayad sa akin. Minsan, tig-isang sakong gold bars. Sabi ko nga sa inyo, ilang taon na lang ngayon, ako na magmamay-ari ng Pilipinas. Mga DDS, papalayasin ko na kayo. Nakaresponsable dun sa budget. No? Yung not just the 2025 budget, mula pa nung 2023. No? So, pag sinabi nating big fish, yan ang ibig natin sabihin. At yan ang ine-expect Bakit nabubulol ka? Straight ka magsalita. Nabubulol-bulol pa. Publiko. Ngunit,
nakita natin tila nabudol lang tayo ng Ikaw lang nabudol. Uto-uto ka eh. Di ba? Dapat di ka, imagine ano ka, malaking tao ka. Tapos nabudol ka pa. Malaking tao ka, nabudol ka pa. Samantala kaming maliliit, bakit di kami nabudol? Hindi naman kami nabudol Ibig sabihin, mas ma-quality yung utak namin sa'yo. Hindi naman kami nabudol eh. Ikaw malaking tao ka, may pangalan ka. Nabudol ka pa. Ay, nako po. Tuloy-tuloy. Natatakot ako dito sa ganitong klaseng tao. Delikado, nabubudol pa eh. Bakit ganun? May mga pangalan kayo, kilala kayo, nabudol pa kayo. Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaki Meron naman. isda. Wala tayong nakita so far. Okay, may mga nabanggit po kayong pangalan. Number one, si former DPWH Secretary Manny Bonoan. At saka ito pa, explain ko lang. Hindi po pwedeng, oo, nandun yung Pangulo kasi, estimated lang niya po yun. Okay, pero kahit pa paano, may mga nakulong naman. May iba po, na ongoing pa po yung pagsampa ng kaso. Diba? Yung iba, may mga warrant na nagtatago. Nagtatago paano mo huliin yan? Diba? At saka, ang pagkaso kasi, hindi naman dapat minamadali yan. Dapat, tama yung proseso, sakto yung, talagang matibay yung ebidensya para hindi lang ma-dismiss. Kasi kung mamadaliin mo yan, para lang makapagsampa ng kaso, paano pag na-dismiss yan? Di magiging malaya yung magnanakaw. Which is, yan yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat ito madaliin. Yung pagsampa ng mga kaso sa mga to. Para hindi ma-dismiss. Sabi nga ng Pangulo, pag na-dismiss yan, paano na? Magiging malaya na sila. Yun po yung isipin natin. Diba? Mas matibay ebidensya, mas lalong madidiin yung mga yan. Ganun lang. Na ngayon po ay hanggang wala pa po ngayon dito sa bansa Ay, shoutout kay Iyutman since he left kasama po yung kanyang asawa. Ang sabi po, December 17, babalik, pero December 26, wala pa rin po tayong balita sa kanya. Number 2 and number 3, si Secretary Pangandaman and Executive Secretary Lucas Bersamin, ay wala din po silang mga naging follow-up na mga investigation. Wala pong follow-up sa ICI kung sila po ba ay inimbestigahan after the resignation. And until now, wala rin naman po silang mga kaso na sinasampa sa kanila. Your thoughts on that po? Why do you think ito po galing sa mismong gabinete ng Pangulo ay wala naman po nangyayari sa kanila? Well, precisely yan nga ang nangyari, no? Mula nang tumuro na sa Malacanang mismo, yung mga aligasyon ng mga susing players dito, no? Unang-una the star whistleblower, si DPWH Yusek Bernardo. Siyang nagbanggit ng mga pangalan na yan. Tapos dagdag pa natin yung statements ni Zaldico, bagaman wala siya sa bansa. Pero nevertheless, yung sinabi ng dalawa, nagmamatch. No? Binanggit niya si Bersamin, binanggit ang iba pa. No? Pero yun na nga, mula nung tumuro doon, at pareho sila, by the way, yung dalawang yan, parehong sinasabi na nagbigay sila ng kickback sa Pangulo mismo. No? Mula nang lumabas yun. So, yan yung basihan mo, yung kumbaga itong sinabi ni Zaldico. Diba? Dinaan lang saan ba yun? Sa Facebook? Yun na yung paniniwalaan mo. Hindi pwede yan eh. Hindi pwede yan. Dapat umuwi yan ng Pilipinas, panumpaan niya lahat ng mga sinasabi niya na kung totoo ba ito, hindi, di ba? Yun, siguro pwedeng gamitin ebidensya yun, pero kung Facebook post lang yung pagbabasihan nyo, sabi ko nga mga kongresista kayo, may mga pangalan kayo, pero bakit yung iba dyan ang tatanga? Yung isa naman, senador. Senador yung isa. sorry. Senador yung isa,
Tapos anong ginawa ng senador? Naghanap ng AI sa TikTok. Tapos dinamay si Attorney Claire Castro kabusis daw niya. Kasi pareho lang kayo. Pareho lang kayo ni Padilla. Ay, nako po. Diba, pareho lang sila. Dapat kasi, idaan niya sa tamang forum. Umuwi si Saldico, lahat ng sasabihin ni Saldico kasi manunumpa yan, pwede niyong magamit yun as evidence, di ba? Hindi naman po pwede na pupulot-pulutin niyo lang kung saan website yan. Facebook, TikTok. Di para kayong tanga niyan, di ba? Para kayong inutil yan. Kaya mga pre, anong reaction nyo dito sa video ito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento, mga reaksyon. Ayan at yun na nga, no? Siguro hanggang dito lang muna yung ating live. Maraming salamat po. Magluluto pa kasi ako ng pulutan. Joke lang. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa pagsama sa ating live. Ayan, ingat po kayo lahat. Hindi ko na po kayo masya-shoutout isa-isa. Pero sa next live po natin, tayo po ay magsya-shoutout po ako. Okay?